Ay, ako, ito na naman tayo. Dahil talaga sinabi ko naman, gigibain natin ang religion eh. Kailangan magiba na ito eh. Dahil ang mga politiko, pagiba na yan. Puro lagi na lang reconnect ang ginagawa itong putagis na ito. Kapag ang tao ay binulag sa pera, kahit na anong katotohanan ang iyong sasabihin, ay mahirap kang paniwalaan. Gayong mga kapsyon na kay Kurimaw na dupong na BBM. Yan na naman, reconnect na naman. Na nagsasabing siya daw ay nagsalita sa sa Ungga. Pero yung mga pagsasalita na yun ay naganap pa nung noong September 22, 2022. Wala ni isa man na nagbubusisi niyan eh. Kung ito'y totoo. Kaya tuloy na sabi, ang mga ganitong pangyayari sa ating bansa ay censored truth. Na-censor na. Kaya tugma yung sinabi sa Biblia, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Marami nagsilitaw na mga bulaan. Makikita nyo yan sa 1 Juan 4:1. Sino ba ang tinutukoy ng espiritu na nagsasabi ng katotohanan? Ang Diyos ay nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ay nagbabalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siya itinalaga na tagapagmana ng lahat na bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Ito nga yung Infinito Diyos. Siya ang tunay na Kristo, hindi si Jesus. Kasi kung babasahin mo yung 1:26 tsaka 27, alam nila kung saan nagmula si Jesus eh. Kaya nga, Jesus of Nazareth. Ngayon, kung sa tatagalugin natin, Nazareno. No. Kaya nga, no. Palibasa siya ay sinag ng kanyang kaluwalhatian at ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang nagawa ang pagdilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan na naging lalo mabuti kaysa sa mga anghel. Palibasa ay nagmana ng buong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Yan ang mababasa mo yan doon sa Hebreo 1:1-5. Kaya, saan ito nakabatay? Kasi babasahin ko na lang itong research ko eh. Hindi pwedeng hindi ko basahin dahil nagkukuha na tayo. At saka mahaba ito. May ilang kabanata ito eh. Nakabatay ito sa A-I-I-O-O. Ayan. Kung ganun, pagka ang espiritu ay nagtatapos sa titik O, yan ay spiritual na nilalang. Kumbaga sa anghel. At kung titik yo, yan ay katwiran. Ngunit sinasabi na ang katwiran ay siyang Panginoon. Yan ang mababasa ninyo sa Isaiah 23-6 ng IUU.
Maliwanag na ang titik A ay siyang alaala, samantala ang titik E ay siyang berbo. Yan ay yung makikita nyo sa 1-1. Saan naman nakabatay ang IOU? Yun ang kahulugan ay ako ay may utang sa iyo. Ito'y nakabatay sa pagkakautang ng US government sa ating bayan sa pamamagitan ng mga treasury note na pinalabas ng JP Morgan at saka Wells Fargo. At ang mga treasury note ay nakabatay sa mga ginto. Ito yung dinala ng Japan sa Germany, pero konti lang yung dinala doon eh. Ang karamihan niyan ay dinala sa US mismo. Maliwanag na ang mga treasury note ng 1932 hanggang 1934 ay siyang pinautang ng IMF sa mga central bank at ng iba't ibang bansa, kung kaya walang gold reserve na sinasabi, kundi dollar reserve, upang makapag-imprenta ng pananalapi ng bawat bansa at nakabatay pa rin ito sa foreign exchange. Halimbawa, kung ang dollar reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, halimbawa lang ay nagkakahalaga ng 1 billion dolyar. At ang palitan ng $1 sa piso ay pagpalagay natin 50. Kaya ang maaring i-imprenta na piso ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay magkakahalaga ng 50 billion pesos. Kung gayon, ang polymer ay hindi pera yan. Yan ay mga treasury note yan na ikinwan din, ibinatay nila doon sa Federal Reserve Bank. Sino ngayon ang AA? Siya ang una. Yung titik A. At ang huli ay yung titik A. Ika nga alpha omega, una at huli. Paano pangyayari binatay sa ABCDE? Ito ay sa wikang Ingles. Pansinin natin ang pamagat ng Jerusalem. Kung bahabahagiin sa tatlo gaya ng IOU ay magiging Her, USA at saka Lem. Ngunit ang nakasulat sa Ecclesiastes 3:15, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na at ang nangyayari pa ay nangyari na rin. At ang hinahanap po din ng Diyos, yung nakaraan na. Ito nga ang Her. Ito yung kuta ng Jericho na makikita mo sa Josue 6:1-2. Kung ganun, ang USA ay dapat magsimula ito sa lupang binubukalan ng gatas at pulot. Isang lupang pangako na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Simbolo ng biyaya. Makikita niyo ito sa Exodo 33:3 at Deuteronomy 26:15. At ang kanilang wika ay English, kaya nga ABCDE. Ngayon, kung ibabatay sa awit 1191, ang titik ay siya si Aleph na nagtatampok na pagpapala sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Nakaiba naman sa utos ng Diyos na nagsasabi, mapalad ang malilinis ang pamumuhay at sumusunod sa patutuo at tuntunin ng Diyos. Ito nga yung divine law. Iba yung kautusan na pinagkaloob kay Moses. At ang pinagkalooban nito ay yung divino verbo na makikita ninyo doon sa Putol Apayaw na naatasan maging saserdote sa bundok ng Sion.
At ang bundok ng Siyon ay yung sinasabi nilang bundok solo. Ang kautusan ng Diyos ay sinumpa. Ito ang kautusan pinagkaloob kay Moises. At ang nagkaloob ay si Jehovah. Ano nagsasabing, ako nga, ako yaong ako nga, na makikita mo sa Exodus 3:14 sa 1-8. Sa 1:8. Ang sumunod na kay Alep ay si Bet. Ito yung mga mga nasa awit 119 na siya ang anghel na nakatunggali ni Jacob. At dahil sa Jacob ang nagwagi, binasbasan ni Bet si Jacob. Kung kaya ang Jacob naging Israel. Oh, low storage na daw itong phone. Kakukuan lang ito. Kung ano-anong ginagawa nila. Sige lang. Si Bet pa rin ang nakausap ni Manoah, ang ama ni Samson, ang nasaryo ng Diyos, na makikita mo sa Hukom 13-5. Kaiba naman sa nasaryo ng Panginoon. Ito'y makikita sa bilang ng 6:5-8 na nagsasabi, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan, sa pagdinig doon sa iyong salita. Ang tanda ng pagkalipat mula sa USA patungo sa Salem ay bago si Manuel ay makaisip at makakain ng keso at pulot, ay mawawasak at pababayaan na lang. At nararanasan nila ang hirap na hindi pa nila naranasan. Yan yung Isaiah 7:16-17. Kaya pala ang Emmanuel ginawang Jesus. Dahil takot silang maranasan yung hirap. Kung gayon, ang nakasunod ay yaong Lem. At sa ganitong paraan ay malalaman natin kung anong bansa ang Lem. Narito, yung titik kasi, yan ang 5 sa mga titik. Samantala yung titik B naman, ay yan ang bilang na 5 sa wikang Romano. Kaya maaari natin pagpalitin sa pamamagitan ng doktrinang pagpapalit at pagdilipat. Makikita mo yan sa Genesis 22:13. Kasi nung iaalay na ni Abraham yung kanyang anak na Isaac, ay pinigilan siya ni Jehovah. Ang sabi niya, ako yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at saka Diyos ni Jacob. Yan ang si Jehovah. Kaya ang sabi niya, dahil sa pagsunod mo sa akin, napatunayan ko ang iyong pananampalataya ay tapat. Kaya pinigilan. Ngayon, nakakita siya ng isang tupa na nakasabit isang kambing na ang sungay nakasabit sa tinikan. Yun ang kinuha niya, yun ang ipinalit niya upang maging niya, alay niya sa kataas kay Jehovah. Dahil sa katapatan nga ni Israel, muling ipinangako na pagpapalain siya at pararamihin ang kanyang lahi gaya ng mga bituin. Kung kaya ang Lem naging LBM. Ito nga yung Luzon, Visayas, Mindanao, hindi yung nagtatae. Maliwanag na simulaan ang sinulatan kung si Axel Weber, CEO ng UBE Storage, ay alias lamang ni Alep. Siya ang bantay pinto na nagkukuhan doon sa 1, 10, 1-5. Ngunit ang pangalan Axel Weber ay isang talinghaga ito .
Hindi naman ito tao eh. Hindi naman ito isang spiritual na kwan eh, kundi talinghaga na dapat aninawin. Ano pa ang axle? Kasing tunog ng axle. Isa itong mechanical shop na kung tawagin ay ehe. Ang axle na ito ay siyang nagbibigay persa sa mga gulong upang gumulong ang mga gulong ng sasakyan. Ngunit may isa pang tawag dito. Ito nga yung journal. Dangat lamang ang journal ay may iba pang kahulugan. Isang personal na listahan ng mga aktibidad na tumutukoy sa publikasyon o akademyang lathain. Ang kailangan ay aninawin yung Bolt 88 RWRP ng UBSO Rich. At pagka naaninaw mo doon, ay doon mo palang mabubuksan ang Divine Wealth for Humanity. Ngunit, may isa pang hadlang. Ito nga yung kanyang apelyido, yung Weber. Narito, ang Weber ay kasing tunog ng Weber, yung naglalala ng mga kwan, gaya ng banig, yung sombrero. At maaring ilarawan din sa isang gagamba na gumagawa ng sapot. Kung kaya, ang tawag ko dito kay Axel Weber Spider-Man. Kung sa siyensya naman, ang Weber ay iniugnay ito sa magnetic flux. Kung ganun, ito yung magdudulot ng magnet. Sino man madikit sa sapot ay mauhuli. At ang tanging nakakaalam ng password ang makakaligtas. Kung hindi niya alam yung password, ay wala. Mahuhuli din siya. Ganyan ang nangyari kay Ramos. Kasi, akala kasi ni Ramos, yung putang ng tabako na yung magnanakaw din itong Fidel Ramos na ito eh. Malaki ang ninakaw nito. Oh, alam ko yan. Malaki ang ninakaw niyan. Akala niya siguro, porque naging pangulo siya ng bansa ng Pilipinas, ay makukuhan siya. Makakaligtas siya. Kaya niyang buksan yung mga kayamanan na yan. Ay hindi. Kaya yung putangin ng tabako na yan, yung Fidel Ramos na yan na naging pangulo, tiga Pangasinan yan eh. Ay nakulong yan ng 3 buwan. Oh, bihira lang ang nakakaalam yan. Nakulong yan ng 3 buwan. Dahil sa kasupangan niya sa pera. Kung hindi nga lang yung Committee of 300, tuloy-tuloy na yan makukulong eh. Inariglo lang yan ng Committee of 300. Talagang napakaswapang talaga yan. O ano na naman yan. Maliwanag na ngayon si Aleph ang white spiritual boy. Samantala si Beth ang spiritual wonder boy. Ngunit sila ay pinag-isa at iisa. Ganito ang pangyayari. Kaya nga sinasabi nga doon sa kwan kaya ang utos talaga na ibinigay sa mga tao yung hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat na yan ay pawang idadagdag sa iyo. Yan ang hindi alam ng mga religion kung ano yung kanyang kaharian. Kaya mga bulero lang yung mga yan eh. Na maingkanto ang nuno na siyang ang tawag sa kanya ay espiritu ng katotohanan. Ay nakulong siya ng apo, yung 666.
sa loob ng malaking bato. Ito ang kamanghamanghang pangyayari. Ang napalit sa nuno na nakulong sa malaking bato ay yung Infinito Diyos. Samantalang ang Espiritu ng Katotohanan, ito nga yung nuno, lumabas sa malaking bato. Ngunit nangangailangan din ng espiritual na nilalang upang doon siya sasanib. Ito nga si Beth. Kung ano ang itinuturo o anyo ng Infinito Diyos, ay gayon din ang anyo ni Beth. Entonces, yung Infinito Diyos sa malaking bato ay nawalaan ng diwa. Kaya sinasabi na kulong siya. At makikita niyo yan sa $1, yung sa likuran. Ang malaking bato doon, yung pyramid. Dito ngayon ang papasok ang doktrinang alaala na siyang diwa o espiritu ng katotohanan. Ang bait ay yung nilalang na tao at yung loob ay yung espiritong nag-uudyok. Maaring mabuti o masama. At kaya ang takbo ng mundo ay pasama ng pasama. Sa halip na sumunod sa alaala, ay sumusunod ang tao, siyang bait, sa espiritong nilalang. Sapagkat natatakot ang bait, namamatay. Ganyan ang nangyari sa mga panganay ng Ehipto noong panahon ni Moises. Makikita mo ito sa Exodus 12 hanggang 13. Subalit ang mga panganay ay hindi tunay naman na namatay yan, kundi sila ay nasa kalagayang kumatos, sapagkat ang nasa loob na espiritu ay lumabas. At yung alaala ay lumabas at kung ilan lang. At kung ang yung alaala nga, yung espiritu ng katotohanan ay lumabas, kung mailan lang, ay nasa kalagayang sumbi. Ang tao may tuturing na patay pagkasabay na umalis yung alaala at saka yung loob na sumanib sa katawan tao. Ang sinasabi malaking bundok ay yung piramida. At ito ang perang tumakip sa buong mundo. Ito yung Bato Omo. Kung paano naging Bato Omo ay ganito. Karaniwan, ang tawag sa bato ng mga bata sa multo ay mumo. Yan din ang panakot natin nun sa mga bata. Nandyan na yung mumo. Kanya. Kung ihiwalay mang unang titik ng M sa mungo ay magiging Omo. Sino ba ang napagkamali ang multo? Hindi ba si Jesus? At ito ang mababasa sa aklat ng Mateo 14:25 hanggang 27. Kung bakit napagsabihan ng isang taong bata. Sapagkat ang bata ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Makikita mo yan sa Hebreo 5:13-14. Ayun, yung kasing umo, yan na yung bato na natibag sa piramida na hindi tumama sa kamay, sa paa, sa katawan, kundi sa larawan. Ngayon, yung larawan na yan ay yung yung parang martial law na yung ulo ay ginto. Yung braso at saka dibdib ay pilak. Ngayon, yung tiyan at saka mga hita, tanso. Yung binte ay gawa sa bakal. Samantala yung paa, ito ay lutong putik at saka bakal. Yan, dyan nilarawan yon. Yung yung martial law. Kasi 5 silang nagtatag ng martial law Nagtataka kayo bakit kasama si Aquino. Kaya yan nagtatag ng MPA
ay Benigno Aquino at saka si Enrile. Kaya lang, upang hindi kasi si, si Benigno Aquino ay pinalabas nilang kalaban eh. Upang hindi mahalata, ang kinuha niya si Danding Kuwangko. Yan ang assumed name o alias na ginamit niya. Dante. Nabubuo yung salitang Dante. Commander Dante. Pero yung kung aalisin mo yung Danding at saka yung Enrile, matitira yung ant. Ano ba yung ant? Di langgam. Pero ang langgam wala namang pinuno kusang to mga trabaho yan, ganyan ang ugali ng mga langgam at ang nagkukan sa kanila yung queen, yung reyna, yun ang nagpo-produce sa kanila. Kaya yan yung mga pagkalat ng dollar na yan ay ang may gawa itong umo. Kung ang titik A sa ABC ay espiritu, kung kaya ang titik A ay espiritu din. Kaya lang, langat lamang ang titik A ay isang espiritu ng katotohanan, samantala ang titik A ay katwiran. Yan ang makikita mo sa Himerayas 23:6. Kung kaya ang titik A ay siyang una, ang alpha, ang titik A naman ay siyang huli, omega. Ang nangyari sa kasalukuyan ay may kaugnayan sa volt number 88 WRP UVA storage. Kasi kung mabuksan mo itong volt number na ito, bukas na lahat ang kayamanan. Marami nagsasabi sila daw ang spiritual wonder. Di kunin nyo. Yan naman ang katwiran ko Hindi naman ako nakikipag-agawan inyo pala di kunin nyo. Pero bakit hindi nyo makuha? Kasi may password yan sino nakakaalam ng password? Ako lang naman ang nakakaalam ng password Kasi nakabatay yan sa middle initial ko. Yung letter F. Yan ang hindi ninyo alam. Or trying to reconnect na naman, hindi nila alam kung paano gagawin nila. Basta ako magsasalita lang. Dahil mamaya makikita na naman ninyo parang kanyan, parang may kortina. Ang nangyari sa kasalukuyan ay may kaugnayan nga dito. Kung idadagdag ang dalawang A mula sa ABC at IEOO sa huna ng titik R at pagitan ng titik R ay araw at W ay magiging araw. Ang araw ay siya nagbibigay liwanag, kaya ang araw ay katotohanan. Ngayon, kung ang titik M ay siyang una, maliwanag na ang titik W ay siyang huli. Taliwas ito sa AB. Kaya ang gumanap na berbo dito ay si Bek. Makikita mo yan sa awit 1199. Ngayon, patigil ito, mayroon pang una lang ito May baka abutin ng tatlong kabanata itong pagsasalta na ito Dahil talagang pinipigilan nila ito dahil pagbagsak nito, lalo na yung mga iglesia ni Kulapo, ni Manalo. Iglesia ni Kulapo. Talagang na ito. Kailangan na ito mailabas para malaman ninyo. Kasi lahat ng religion, wala sa katotohanan yan Kaya yan pinipigilan nila. Dito sa low storage. Kaya, sige lang, maski naguluhin mo ng guluhin yan, alam ko na yan kung sino kayo. Yan ang nakakatakot yan, paghahabulin ko na kayo.
O, pati ang NBI, hahabulin ko yan. Tanginan nyo. Sino ba kayo para hindi ko kunin? Lahat kayo kasi dito lahat bayaran Sino ba, ano bang ahensya na hindi na-involve sa korupsyon? Ultimo barangay captain O, ultimo barangay kagawad. O, ultimo, ultimo yung mga nagtatraffic lang dyan. Involve lahat sa korupsyon yan Kaya, walang mangyayari sa kwan. Kaya nga, ang inihiling ko lang, walain ang religion at saka politiko. Pero, natatakot kayo. Dahil mga bayaran kayo. O, sino ba naman na nagsasalita ng katotohanan? Wala naman, kundi ako lang. O, sa akin naman, maniwala kayo, salamat. Kung hindi, salamat din. Alangan naman iyakan ko kayo. Putangina nyo. Sino ba kayo para iyakan ko? Putangina nyo. Hindi naman ako nangihingi ng pera sa inyo. Oh. Di ba? Nangihingi ba ako ng pera sa inyo? Wala akong hinihingi sa inyo. Nagkakanda utang-utang ako. Pero hindi ako nangihingi sa inyo. Dahil yan, babayaran ko lahat ng mga utang ko. Kaya nga kinukuhan ko na dito Oh. Kaya hindi ninyo ako mapagsabihan ng scammer paano nyo sasabihin akong scammer? Kung yung pagsasalita dyan sa mga video na yan tinuturuan ako kung paano kumita hindi ko pinapansin yan pagkatapos sasabihan nyo ako scammer? Putang yan. Kaya nga ang kwan nito, yung sinasabi ko, wala na yung mga politiko na yan, ligaw na sila dahil si Bongbong, yung talagang Bongbong, yung na anak ni Marcos nakakulong na. Ang problema niya ngayon, yung unang Bongbong na kandidato, pinatay na nila. Kaya wala siyang maipalit ngayon. Yan ang problema nila ngayon. Kaya yung Malacanang nataranta, naglagay ng mga barbed wire na sa paligid ng Malacanang. Kaya nga sabi ko sa tarantadong abayon na yun yung commander ng PSG, sino binabantayan mo dyan? Nung sabihin ko yun, nagpanag kagad sila. Pagkatapos pinalalabas naman nila, patay na si Bongbong. Hindi patay yan, nakakulong yan sa Amerika. Dahil yung sabi ko na pag nahuli si Maduro ng Venezuela, huhulihin na rin yan. Yan ang totoo. Sige na.